Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 101. Anong ibig mong sabihin? Kinagabihan ay hinawakan mo ang aking mukha at hinalikan, kaya hindi mo ba dapat binantayan ang iyong sarili? Tanong ni Elliot sa paos na boses dahil si Anastasia ang nagkusa kagabi. Namula si Anastasia habang nahihirapang magpaliwanag. Kagabi, wala ako sa sarili ko. Wala akong maalala kagabi. Ngumuso ang lalaki. Oh, talaga, tutulungan ba kitang makaalala? Hindi, bago pa siya makatapos, nakapagdesisyon na ang lalaki para sa kanya. Ang mananipis niyang labi ay nagsimulang dumampi sa mapupulang labi niya. Biglang nablangko ang isip niya. Kung gusto siyang halikan ng lalaking ito, sabihin na lang niya imbes na mag-isip ng napakaraming dahilan. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, sa tuwing hahalikan siya ng lalaking ito, siya ay magpapanik at lumalaban sa una, ngunit hindi magtatagal ay mawawalan siya ng katinoan habang patuloy ang lalaki. Habang namumula ang kanyang mukha at tenga, halos matikman niya ang kaligayahan ng isang halik. Hindi, talagang tumanggi siyang aminin na medyo kasiya siya ang paghalik sa kanya. Sa wakas, maliban sa halik, nakaramdam din siya ng panganib mula sa lalaki. Nagsimulang magpanik si Anastasia, dahil kung hahayaan niyang magpatuloy si Elliot, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Manam, umabot si Anastasia at hinampas ang likod niya ngunit nakita niyang matigas ang likod nito kaya sumakit ang sariling mga kamao. Sinira ni Elliot ang halik, ngunit hindi siya bumangon para pakawalan siya. Sa halip, hinangaan niya ang babaeng may gulo-gulong buhok sa mga bisig, dahil mukha itong kaakit-akit na diwata. Gayunpaman, nang maalala niya kung paano siya tretuhin ng asungot na iyon sa katulad na paraan, naramdaman niya ang pagnanasang pumatay sa kanyang puso. Nang wala sa oras, naramdaman ni Anastasia ang sakit sa kanyang anit, at napagtanto niya na ang mga hibla ng kanyang buhok ay nakadikit sa isang butones ng kamiseta ng lalaki. Napagtanto rin ito ng lalaki, kaya ibinaba niya ang ulo at tinitigan siya ng may tusong tingin. Ay ando mo ito sa iyong sarili. Namamanhid na ang anit ni Anastasia dahil sa sakit. Hindi nagtagal, hinatak niya ang kanyang buhok, ngunit hindi gumagalaw ang mga hibla. Sa huli, kailangan niyang i-undo ang button. Kaya naman, namula lang siya habang hinuhubad ang ikatlong butones ng shirt. Sa isang iglap, ang kanyang paningin ay napuno ng matatag, kulay pulot na dibdib ng lalaki. Mabilis niyang iniwas ang tingin, ayaw tumingin. Kontento ka na ba sa figure ko? Mapanuksong tanong ng lalaki. Hindi, sinadya siyang akitin ni Anastasia habang umuambo. Aling bahagi nito ang hindi mo gusto? Nakapatong pa rin sa kanya ang lalaki, at naningkit ang mga mata habang patuloy sa pagtatanong. Sandaling huminto ang paghinga ni Anastasia, dahil ang paksang ito ay hindi masyadong pampamilya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, lahat sila. Lumayo ka sa akin. Biglang diniinan siya ni Elliot. Pinaramdam niya ang pride niya. Muli siyang nagtanong sa kanyang namamaos na boses, sigurado ka ba? Nababaliw na si Anastasia sa bilis na ito. Inabot niya ito at pilit na tinulak bago niya tuluyang pinayagan ang kanyang kalayaan. Umayos siya ng upo, bakas pa rin sa kanyang gwapong mukha ang mapang-akit na tint. Sige, bumalik na tayo sa kumpanya. Hinayaan ni Anastasia ang kanyang buhok na nakalugay, na nabawi ang kanyang aura ng isang profesional na babae. Kinuha ng lalaking nasa likod niya ang phone niya at sinundan siya palabas. Sa ibaba, nakaalis na si Nigel na may durog na puso. Inihatid ni Elliot si Anastasia pabalik sa kumpanya. Habang nasa daan, hindi nag-alok si Anastasia na makipag-chat, ngunit nag-isip siya na hindi na muling papasukin ang lalaking ito sa kanyang bahay sa halip. Ilalabas na bukas ang resulta ng jewelry competition. Excited ka na ba? Lumingon si Elliot para tanungin siya. Si Anastasia ay nasa sabik, syempre. Gusto niyang manalo ng malaking premyong pera, ngunit hindi siya handang sabihin sa kanya. Anong masasabi ko? Lahat ng mga karibal ko ay sobrang galing, kaya baka hindi ako manalo. Have more confidence in yourself and just anticipate it, makahulugang sabi ng lalaki. Si Anastasia ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Sa sandaling iyon, gusto lang niyang makabalik sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon,
Tumunog ang telepono ng kotse ni Elliot, at ang display ay nagpapahiwatig na ang tumatawag ay si Hailey. Kumunot ang noo ni Anastasia, medyo galit nang maalala ang ginawa sa kanya ng lalaki kanina. Elliot, binabalaan kita. Galit ako kay Hailey, at mas galit ako kapag hinawakan mo ako. Nabaling ang ulo ni Anastasia, walang pakialam sa katotohanan na siya ang kanyang amo. Bahagyang kumunot ang noo ni Elliot, ngunit hindi niya kinuha ang telepono. Kabanata 102. Biglang inabot ni Anastasia at pinindot ang touchscreen, sinagot ang tawag sa kanya. Lumingon sa kanya si Elliot, ngunit tumalikod lang siya ng may kagalakan. Hello Elliot, nasa kumpanya ako ngayon. Bakit wala ka pa dito? Umalangaw-ngaw ang cute na boses ni Hailey. I'm on my way, sagot ni Elliot sa mahinang boses. Sige, maghihintay ako. Oo naman. Hindi mo naman nakakalimutan ang regalo mo sa akin, di ba? Kasalanan mo kung hindi mo ako sinamahan kagabi, spoiled na sabi ni Hailey. Nakinig si Anastasia ng walang anumang ekspresyon habang si Elliot ay sumulyap sa kanya, pagkatapos ay sinabi kay Hailey, mag-uusap tayo kapag bumalik ako sa kumpanya. With that, binaba na niya ang tawag. Napansin ni Anastasia kung gaano kabilis niya tinapos ang tawag kaya bigla siyang napangiti. Mayroon bang hindi ko dapat marinig? Normal na magkaibigan lang kami, paliwanag ni Elliot sa mahinang boses. Mula nang matagpuan niya si Hailey, pinananatili niya ang isang tiyak na distansya sa pagitan nila dahil gusto lang niyang bayaran ito. Maliban doon, wala siyang ibang iniisip tungkol sa kanya. Naging malamig ang tingin ni Anastasia, kitang-kita sa kanyang mga mata ang pagkasuklam. Huwag mo na akong hawakan muli. Nawala ang gulat sa mga mata ni Elliot. Anastasia, hindi ko na mababago ang nangyari sa nakaraan. Lahat ng hinawakan ni Hailey ay marumi sa akin. Sa pagkakataong ito, malakas at malinaw itong sinabi ni Anastasia ng personal. Pagkatapos ng kanyang paghahabol, bumaba ang ekspresyon ni Elliot. Sa pagbabalik sa kumpanya, hindi pinansin ni Anastasia si Elliot, at nakakatakot din ang ekspresyon ng huli. Sa paraang tila, ang kanyang mga salita ay malamang na nabalisa. Huminto pa lang ang sasakyan sa underground car park nang buksan ni Anastasia ang pinto at umalis kaagad. Sumunod si Elliot sa likod niya, at nang isasara na sana siya ng elevator, hindi pinagbuksan siya ni Anastasia ng pinto. Ayaw niyang makasabay sa kanya, ngunit inabot pa rin siya ng mga payat na braso ng lalaki. Nang maramdaman ang isang bagay sa daan, bumukas muli ang mga pinto ng elevator, na pinayagan si Elliot na makapasok. May nakaka-pressure na aura sa paligid niya, na para bang isa siyang matalas at nakabrain na talam. Nag-cross arm si Anastasia at sumandal sa dingding. Nakikita niya ang masalimuot at malalim na titig ni Elliot sa salamin, matalim na parang nakayukong hayop sa kagubatan. Ang nag-aapoy nitong mga mata ay nasanay sa kanya. Sa wakas, bumukas ang pinto ng elevator. Nilagpasan siya ni Anastasia para umalis, ngunit hinawakan siya ng lalaki sa baywang at nagsalita sa kanyang tainga gamit ang mga ngiping nagngangalit. Kahit gaano ako kadumi, hindi mo ako dapat hamakin. Kumalas si Anastasia sa pagkakahawak niya at lumabas ng elevator, humirit sa loob. Hahamakin pa rin kita, kahit papaano. Kaya ano? Pagbalik ni Elliot sa opisina niya, nakaupo na si Hailey sa couch at naghihintay sa kanya. Siya ay nagbihis ng maingat para sa okasyon, at siya ay talagang mas maganda kaysa dati. Lahat ng suot niya ay branded, at nag-effort din siya sa kanyang makeup. Anuman, hindi gaanong mahalaga si Elliot. Ang isang babae na maaaring makaakit sa kanya ay mas mahusay kaysa sa hitsura maganda sa ibabaw, kailangan din niyang taglayin ang likas na alindog na umabot sa kaibuturan ng kanyang puso. Nandito ka, Elliot. Bumalandra ang pagmamahal at paghanga mula sa mga tingin ni Hailey nang bumangon ito para salubungin siya. Tumango si Elliot, saka tinawagan si Ray sa pamamagitan ng internal phone system. Dalhin ang regalo. Kitang-kita sa mga mata ni Hailey ang pagkabigo, bakit hindi siya pumunta ng personal para pumili ng regalo para sa akin? Bakit niya hiniling sa katulong na gawin ang trabaho para sa kanya? Maya-maya, pumasok si Ray na may dalang set ng mga alahas bago ibinigay kay Hailey. Miss Seymour, ito ba ay nagustuhan mo? Binuksan ni Hailey ang kahon upang makita ang isang 3-piece set, at ang disenyo at mga diamante ay talagang napakaganda. Sa huli, kinagat niya ang kanyang mga labi at ngumiti.
Gusto ko, salamat. Lumingon si Hailey sa likod upang makita si Elliot na nalilito, ganap na tinatanaw ang kanyang pag-iral. Elliot, nagpa-reserve ako sa isang restaurant ngayong gabi. Sabay tayong mag-dinner. Si Hailey ang nagkusa na imbitahan ang lalaki, ngunit tinaasan niya ito ng kilay at tumanggi. Hailey, may appointment ako sa gabi. Hindi ko ito makancel. Pero gusto ko talagang makasama ka sa pagkain, pakiusap ni Hailey na may pagmamakaawa sa kanyang mga mata. I have to meet a very important client tonight, so I can't cancel. Gagawin natin sa susunod, okay. Kahit na ang mga salita ay parang normal, kapag sinabi ni Elliot ang mga ito, ang kanyang boses ay nagdadala ng isang hindi may kakailan na kapangyarihan kasama nito. Walang maglalakas loob na suwayan ang kanyang kagustuhan. Nakagat ni Hailey ang kanyang mapupulang labi, ngunit nakakaawa lang siyang tumango. Kung sasabihin mo. Kabanata 103, bumalik ka na lang muna. May gagawin pa ako, patuloy ni Elliot. Tumingin sa kanya si Hailey nang may pananabik. Sa tuwing bibisita siya sa kanya, darating siya ng may kagalakan at pag-asa, ngunit lagi siyang umaalis ng may pagkabigo. Sa pag-alala kung paano siya nagpunta upang iligtas si Anastasia nang walang isa pang salita, naramdaman niyang mas mahalaga si Anastasia sa kanya kaysa sa iba. Samantala, bumalik si Anastasia sa kanyang opisina, walang inspirasyon. Isang pakiramdam ng inis ang nagpahinto sa kanya sa pagtatrabaho, ngunit hindi niya maisip kung ano iyon. Noon lang, may lumabas na figure sa elevator, at ito ay walang iba kundi ang lalaki mismo si Nigel. Papunta na sana si Nigel sa opisina ni Anastasia nang mabangga niya si Alice. Nang makita ni Alice si Nigel ay agad itong ngumiti at binati. Hi, guwapo, dito para makita si Anastasia. Oo, nasa opisina ba siya? Guwapo, payo, ang relasyon ni Anastasia sa aming amo ay medyo kainahinala. Bilang boyfriend niya, kailangan mong mag-ingat. Nanlamig ang gwapong mukha ni Nigel habang kausap si Alice. Sabihin mo sa akin, anong uri ng hindi masasabing relasyon ang mayroon si Anastasia sa iyong amo? Agad na tinuro ni Alice ang desyerto na pantry. Doon tayo mag-uusap. Sinundan ni Nigel si Alice sa pantry dahil sa curiosity. Tinitigan siya ni Alice na may nakakaawang tingin habang sinasabi, "Guwapo, hindi mo siguro alam ito. Sumali si Anastasia sa isang kompetisyon sa alahas, at naghanda ang aming kumpanya ng cash na premyong 1,000,000 para sa nanalo." Narinig na ni Nigel na binanggit ito ni Anastasia noon, ito ay isang bagay sa mga linyang iyon. Para manalo ng premyo, ginagawa ng girlfriend mo ang lahat ng makakaya niya para sip-sip sa amo. Naglalandian sila sa opisina, at madalas pa nga itong makipag-date sa kanya. They were so intimate, and I'm only telling you this because I can't stand it anymore. Guwapo, mag-ingat ka kung sakaling man ako ang girlfriend mo. Habang pinagmamasdan ni Alice ang gwapong mukha ni Nigel, naramdaman niyang napaka-unfair nito. Saan ba nakahanap si Anastasia ng ganitong kagwapong boyfriend? Lumabas si Nigel mula sa pantry at dumiretso sa opisina ni Anastasia. Abala pa rin si Anastasia sa magulo niyang pag-iisip nang makita niyang biglang pumasok si Nigel. Natigilan siya ng ilang segundo. Nigel, anong dinala mo dito? Nakangiting tumayo si Anastasia para salubungin siya. Napatingin si Nigel sa kanya, hindi makapaniwala sa mga eksenang nasaksihan niya ngayon. Napangiti siya. Wala naman, naisip ko lang na pumunta para makita ka. May oras ka ba bukas? Pwede kitang i-treat ng pagkain. Nakonsensya pa rin si Anastasia sa pagkansela ng mga plano niya sa kanya ngayon. Anastasia, may narinig akong chismis sa opisina ngayon lang. It's about you and my cousin, kusa na sabi ni Nigel. Natigilan si Anastasia. Anong narinig mo? Balita ko, niloko mo ang pinsan ko para lang manalo sa jewelry competition, totoo ba? Ano bang pinagsasabi ng mga yon? Paano ko magagawa ang ganoong bagay? Naisip ni Anastasia na ito ay katawa-tawa. Siyempre, hindi siya aapela kay Elliot para lang manalo ng premyo. Sa totoo lang, wala ka bang iniisip tungkol sa pinsan ko? Same time na tinitigan siya ni Nigel habang nagtatanong. Anastasia said without hesitation, hindi naman. Subordinate niya lang ako. Kinagat ni Nigel ang kanyang manipis na labi, pagkatapos ay muling nagtanong, kung gayon, nag-lunch ka ba talaga sa kumpanya ngayong hapon? Ako, hindi.
I treat someone else to lunch. Malaki ang utang na loob ko sa kanya, kaya kailangan kong tretuhin siya. Naging tapat ngayon si Anastasia dahil hindi siya makapagsinungaling nang tumingin siya sa dalisay na mga mata ni Nigel. Kung gayon, saan mo siya dinala para sa tanghalian? Bahay. Pinagluto ko siya. Ayaw magsinungaling ni Anastasia, kaya malinis siya. Bakit hindi ka kumain sa labas? Kailangan mo ba talagang umuwi at magluto? Tanong ni Nigel. Akala niya siguro masarap ang luto ko, sagot ni Anastasia nang hindi nag-overthink. Sa sandaling iyon, agad na napagtanto ni Nigel ang isang bagay dahil hindi maaaring akitin ni Anastasia ang kanyang pinsan. Sa kabaligtaran, nahulog ang kanyang pinsan sa kanya, at sinisikap niyang makuha siya sa kanyang sariling paraan. Gusto mo ng kape? Tanong ni Anastasia sa kanya. Mabuti naman. Aalis ako saglit para may gawin. With that, umalis kaagad si Nigel, leaving her confused. Where is he going? Kabanata 104. Saan pa kaya pupunta si Nigel? Siyempre, umakyat siya para makita ang lalaking nagsusumikap na kunin ang kanyang babae. Kahit sino pa sila, hindi papayag si Nigel na hawakan ng sino man si Anastasia. Itinulak ang pinto sa opisina ni Elliot bago may pumasok. Tumangala si Elliot at nakita si Nigel na papasok na may aura ng batang cheetah na handang umatake. Naningkit ang mata ni Elliot habang nakatingin kay Nigel. Anong dinadala mo dito? Dapat sinabi mo sa akin na darating ka. Ipinatong ni Nigel ang mga palad sa desk, puno ng babala ang mga mata. Elliot, sinusubukan mong ligawan si Anastasia. Huminto ang mga daliri ni Elliot na nagtatype sa keyboard, pagkatapos ay mahinahon niyang sinabi, ano ang iyong nakukuha? Si Anastasia ang babaeng tinitigan ko. Hindi ka pinapayagang kunin siya, at tiyak na hindi ka dapat makisali sa kanya sa ngalan ng trabaho. Buong lakas na ipinagtanggol ni Nigel ang kanyang biktima. Walang lalapit sa kanya, kahit si Elliot. Hindi. Sumulyap si Elliot sa malayong tingin habang mahinahong sinabi, she doesn't belong to anyone. Lahat ng tao ay may karapatan na ituloy siya. Nanlamig ang gwapong mukha ni Nigel nang makadama siya ng mapang-ipang aura. Kung may ibang lalaki na hahabulin si Anastasia, hindi siya ma-stress. Gayunpaman, kung ito ay si Elliot, si Nigel ay malalampasan ng takot na nagmula sa pagkakaroon ng isang mapanlinlang na karibal. May isang tiyak na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan at pagkabigo sa puso ni Nigel. Kung magtagumpay siya, magiging asawa niya si Anastasia. Kung siya ay nabigo, siya ay magiging kanyang pinsan. Hindi, tiyak na hindi siya susuko. Si Nigel ay hindi madaling umamin ng pagkatalo, kahit na ang kanyang karibal ay ang kanyang sariling pinsan. Sa sandaling iyon, nagpasya siya na gagawin niya ang lahat para makuha ang kamay ni Anastasia. Wala na siyang mata para sa ibang babae, puno na ng Anastasia ang puso niya. Napatingin si Nigel sa lalaking nakaupo sa upuan, na nagpapalabas ng isang matandang alindog. Huminga siya ng malalim at sinabing, fine, let's compete on fairgrounds and see who gets her in the end. With that, tumalikod si Nigel at umalis. Pinaikit ni Elliot ang kanyang mga mata, dahil hindi niya akalain na magkakasabay sila ni Nigel sa iisang babae. Sa katotohanan, si Elliot ay hindi nababalisa. Kung talagang mahal ni Anastasia ang uto niyang pinsan, hindi siya mabibigo na manligaw dito sa loob ng 2 buong taon. Ang mga pangyayaring nangyari kay Anastasia ay naging dahilan ng kanyang pag-iwas sa mga lalaki hanggat kaya niya. Mahigpit niyang binantayan ang sarili ng makapal na baluti, at hindi niya ipagkakatiwala ang kanyang puso at katawan ng ganoon kadali sa sinumang lalaki. Basta't alam niya ito, kahit ituloy siya ni Nigel sa lahat ng meron siya, sayang lang ang effort. Hindi magiging madaling ilipat ang puso ng babaeng ito. Sa opisina, biglang tumunog ang telepono ni Anastasia. Agad niyang itinaas ang kanyang telepono upang makitang ito ay isang tawag mula kay Harriet, kaya agad niyang sinagot ang tawag. Hello, Old Madam Presgrave. Anastasia, busy ka ba? Tanong ng malumanay na boses ni Harriet. Ayos lang ako. Hindi ako masyadong busy ngayon. Kung ikaw, sabihin mo lang. Ipapababa ko kay Elliot ang iyong workload. May anak ka pang dapat alagaan, kaya huwag kang mag-overwork sa sarili mo. Okay lang, Old Madam Presgrave. Hindi ako nalulula sa lahat. May sasabihin ka ba sa akin? Ayaw ni Anastasia na abalahin si Elliot,
lalong hindi makakuha ng espesyal na pagtrato mula sa kanya. Libre ka ba ngayong Biyernes? Gusto kitang imbitahan sa isang charity banquet sa ilalim ng pangalan ko. Napatulala si Anastasia, dumalo sa isang piging. Anastasia, maraming VIP ang dadalo sa piging na ito, kaya malaki ang maitutulong nito para sa iyong trabaho sa hinaharap. Matutulungan kita na magtatag ng mga koneksyon sa mga tao ng mas mataas na uri at palawakin ang iyong network. Malaki ang maitutulong nito sa iyong lupon sa hinaharap. Alam ni Anastasia na mabuti ang ibig sabihin ni Harriet, at magiging bastos kung tumanggi siya. Oo, dadalo ako sa piging, pagsang-ayon ni Anastasia. Sige, magkita tayo doon. Ipapadala ko sa iyo ang invitation card mamaya. Salamat sa imbitasyon, Old Madam Presgrave. Ako ay pinarangalan. Okay, see you. Magdahan-dahan lang, at hilingin lang kay Elliot na tulungan ka kung may mga problema ka. Sige, thank you for your concern, Old Madam Presgrave, nakangiting sabi ni Anastasia. Nang matapos ang tawag, hindi napigilan ni Anastasia na mapabuntong hininga. Napagpasyahan niya na pagdating ng araw, tatambay lang siya saglit sa handaan bago umalis. Kung tutuusin, hindi niya gusto ang mga ganitong okasyon. Kabanata 105. Sinusuri ni Elliot ang ilan sa mga dokumento ng Presgrave Corporation nang tumunog ang kanyang telepono. Hello, Lola, sambit niya pagkatapos abutin ito para kunin. Elliot, sinabi ko kay Mark na ipasa mo ang isa sa mga invitation card para sa party, at gusto kong ipasa mo ito kay Anastasia sa ngalan ko. Ang boses ni Harriet ay nanggaling sa kabilang linya. Iniimbitahan mo ba siya? Bahagyang tumaas ang kilay ni Elliot habang nagsasalita. Oo, pumayag siyang sumama. Sinusubukan kong lumikha ng mga pagkakataon para sa iyo dito. Elliot, kailangan mong gamitin ng husto ang mga ito. I'm not asking Hailey to join us, sabi ni Harriet. Siyempre, hindi nais ni Elliot na bigon ang kanyang lola matapos makita kung gaano sinusubukan ng matandang babae na pagsamahin sila ni Anastasia. Okay, I got it, sagot niya. Dumating si Mark dala ang invitation card makalipas ang isang oras, ngunit hindi niya ito direktang ipinadala kay Anastasia, sa halip ay ipinadala niya ito sa opisina ni Elliot. Matapos makuha ang imbitasyon, ginamit ni Elliot ang landline para gumawa ng internal na tawag kay Anastasia. Hello, Anastasia speaking, sabi ng babae sa telepono. Gusto kong pumunta ka sa opisina ko, utos ni Elliot sa malalim na boses. May problema ba? Tanong niya. Kunin ang iyong invitation card. In-end niya agad ang tawag pagkatapos noon. Walang choice si Anastasia kundi ang magpakawala ng buntong hininga bago lumabas ng kanyang opisina at patungo sa direksyon ng elevator. Kumatok siya sa pinto nang dumating siya. Come in, sabi ng lalaki. Pumasok siya sa silid upang makita ang matangkad na lalaki na nakakross ang isang paa sa kabila kung saan ito nakaupo sa sopa. Ibigay mo sa akin. Ungol niya pagkatapos sumulyap sa kanya. Huwag kalimutan ang tungkol sa hapunan ngayong gabi, sabi ng lalaki habang kinuha niya ang invitation card mula sa kanyang stack ng mga dokumento. Natigilan si Anastasia saglit. Kagabi, siya ang nangako na bibilhan siya ng tanghalian at hapunan. Hindi ako libre ngayong gabi, kaya hindi kita bibilhan ng hapunan. Tumanggi siyang bayaran siya. Anong nangyari sa pagtupad mo sa pangako mo? Nagbabago na ba ang isip mo ngayon? Tumayo si Elliot at biglang lumapit sa kanya na para bang nasaktan siya sa sinabi nito. Siya ay likas na umatras ng isang hakbang bago nagsalita sa isang nakakatakot na tono. Dinner lang naman, di ba? Hindi ko gusto ang mga taong sumasalungat sa kanilang mga salita. Tiningnan siya ni Elliot sa mata. Kailangan mo akong bilhan ng hapunan ngayong gabi. Mabuti, magkita tayo sa restaurant sa ibaba. Nagpasya si Anastasia na bilhan siya ng hapunan, ngunit gumawa din siya ng isang tala sa isip na huwag magkaroon ng utang sa kanya sa hinaharap. Napakahirap gantihan ang isang tulad niya. Tinanong ba ni Nigel na makita ka? Tanong ni Elliot nang wala sa oras. Ano ito? Kumusta ang relasyon natin sa negosyo mo? Anastasia uttered in a medyo hindi nasisiyahang tono. Nasabi ko na sa iyo ito dati. Hindi mo siya dapat bigyan ng pag-asa kung hindi mo siya gusto. I don't want you to play with his feelings, babala ni Elliot. Napakunot ang noo niya habang iniisip, hindi ba't isinusuksok lang niya ang kanyang ilong sa mga negosyo ng ibang tao? Magkaibigan lang kami ni Nigel.
Magkaibigan lang kami ni Nigel. I'm not playing around with anyone's feelings, pakli niya. Ngunit totoo ang nararamdaman ni Nigel para sa iyo, at sasaktan mo siya balang araw. Kalmado ang ekspresyon ni Elliot, ngunit may malalim, misteryosong tingin sa kanyang mga mata. Okay, I'll keep our relationship the way it is, at hindi ko siya sasaktan. Tumalikod si Anastasia at lumabas ng silid pagkatapos gawin ang pangakong ito. Naningkit ang mga mata ni Elliot nang marinig ang sinabi nito. Mas malinaw ang pananaw niya sa sitwasyon bilang isang third party, at masasabi niyang hindi kailanman mahuhulog si Anastasia sa isang tulad ni Nigel. Kaya, naisip ni Elliot na ang tanging paraan upang maprotektahan ang kanyang pinsan ay ang pagsuko niya kay Anastasia. The more involved Nigel got in this relationship, the more na masasaktan siya, anyway. Pagkatapos ng nangyari kay Anastasia, mahirap para sa kanya na masyadong mahulog sa sinumang lalaki. Medyo nabigla si Anastasia nang maisip niya kung paano siya makakabili ng hapunan ni Elliot. Oras na para umalis siya sa trabaho, ngunit kailangan niyang sunduin ang kanyang anak sa ilang sandali. Lalo siyang nalungkot nang maalala niya kung gaano kamahal ng kanyang anak si Elliot. Tiningnan niya ang oras. Ayokong pauwiin ako ni Elliot, kaya kailangan kong bumaba ng mas maaga para pumara ng taxi bago umalis. Pagkatapos mag-impake ng kaunti, lumabas si Anastasia sa opisina ng mas maaga kaysa sa iba. Habang nakatayo siya sa entrance ng lobby at naghihintay ng taxi, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang istorbo ng isang sasakyan na tila sumusunod sa kanya kung saan-saan. Nang makita niya ang Rolls-Royce Phantom, tumakbo siya palabas ng gusali at palayo dito na para bang may tinatakasan siya. Narinig niya ang pag-andar ng makina sa likuran niya. Sa sandaling iyon, isang kulay abong sports car ang nag-zoom in mula sa pasukan, at ito ay direktang dumaan sa Rolls-Royce bago sumunod kay Anastasia. Nagulat siya, kaya tumabi siya para magtago rito. Tumili ang sports car, at huminto ito bago lumabas ang lalaking nasa driver's seat. Ang lalaki ay walang iba kundi si Nigel, syempre. Kabanata 106. Nigel. Hindi maiwasan ni Anastasia na titigan siya ng nakatulala. Binigyan siya ni Nigel ng isang boyish na ngiti habang nakabukas ang pinto ng pasahero bago inilabas ang isang bouquet ng rosas at iniabot sa kanya. Dito. Ito ay para sa iyo. Bakit mo ako binibigyan ng mga bulaklak na ito? She asked in a rather clueless voice while she took the bouquet from him. Gusto mo ba sila? Tinitigan siya nito nang may pananabik. Mag-dinner tayo mamayang gabi. Ngayong gabi. Okay. Nang matapos si Anastasia sa kanyang mga salita, sinadya niyang sumulyap sa marangyang sasakyan na may mapang-ipong presensya nito. Lumingon si Nigel at nagpanggap na ngayon lang niya napansin ang sasakyan. Ngumisi siya bago naglakad para batiin ang nasa loob. Bumaba ang bintana ng kotse, at lumingon si Elliot para salubungin ang mga tingin sa ibang lalaki. Tapos ka na ba sa trabaho, Elliot? Bati ni Nigel sa kanya bago iniba ang topic. Nandito ako para sunduin si Anastasia para sa hapunan. Aalis tayo ngayon. Sa sinabi nito, naglakad pabalik si Nigel kay Anastasia bago niya inilagay ang braso sa balikat nito sa nakasanayang paraan. Binuksan niya ang pinto ng pasahero, at ang kanyang katawan ay nakasandal sa kanya habang tinutulungan siya nito na papasok sa kotse. Umupo si Anastasia sa kanyang passenger seat habang hawak pa rin ang bouquet ng bulaklak. Nang makapasok si Nigel, tinapakan niya ang accelerator at binilisan ang takbo. Ang plano ni Nigel ay dumaan upang agawin ang babae mula kay Elliot, at nagulat siya na talagang gumana ang kanyang plano. Ang itim na kotse ni Elliot ay dahan-daang lumabas sa parking spot nito. Ang tinted na salamin ay naging imposible para sa sinuman na tumingin sa mga bintana, kaya walang nakakaalam ng ekspresyon na isinuot ni Elliot sa kanyang mukha habang siya ay nagmamaneho. Gayunpaman, pagkatapos ng itim na Rolls-Royce na nagmaneho ng ilang sandali pa, ito ay bumilis at humabol sa pagitan ng mga kotse sa kalsada na tila ang driver ay nagngangalit. Samantala, nakaramdam ng kakaibang ginhawa si Anastasia habang nakaupo siya sa kotse ni Nigel. Ngayong alam na ni Elliot na kakain ako ng hapunan kasama si Nigel, magkakaroon ako ng dahilan para hindi siya bilhan ng hapunan. Inilabas niya ang phone niya para mag-drop ng text sa lalaki. Wala akong oras para ibili ka ng hapunan ngayong gabi. Kaya mong kumain mag-isa. Kamusta ka na? Tanong ni Nigel. Hindi masyadong masama.
Sambit niya habang hinihimas ang kanyang noo. Napagpasyahan kong magrente ng isang gusali ng opisina malapit sa iyong pinagtatrabahuan, Anastasia. I'll be moving my office over, so we'll be really close to each other in the future, aniya. Nangungupahan ka ba ng buong opisina para lang mapalapit sa akin? Mayroon ka bang masyadong maraming pera? Isang nakakatuwang tawa ang pinakawalan ni Anastasia. Hindi iyon ang buong kwento. Hindi ko gusto ang opisina ng aking ama, medyo masyadong makaluma para sa akin. Kaya, naisip ko na mag-renovate ako ng isang buong bagong espasyo para sa aking sarili. Pagkatapos, para makasama ka sa tanghalian, nagpasya akong pumili ng lugar na mas malapit sa iyo. Nagpasya si Nigel na ibigay ang lahat sa paghabol kay Anastasia. Hinding-hindi maiintindihan ng isang regular na babae na tulad ko kung ano ang iniisip ng mga mayayaman na tulad mo, bulong niya. Halika na, sunduin natin si Jared bago tayo maghapunan. Nagmamaneho na si Nigel sa direksyon ng kindergarten. Habang si Anastasia ay bumaba upang kunin ang maliit na bata, si Nigel ay naghintay sa harap ng mga pintuan. Hindi nagtagal, pumunta silang tatlo sa malapit na restaurant para kumain. Ninakaw ni Anastasia ang kanyang telepono upang makita na hindi siya sinagot ni Elliot, hindi man lang siya sigurado kung nakita niya ang kanyang text. Pagkatapos kumain, dinala ni Nigel si Jared para mamili ng mga regalo gaya ng dati. Mas alam ni Anastasia kaysa pigilan si Nigel sa mga ganoong bagay. Habang hawak-hawak ni Nigel si Jared sa kanyang kamay, tila si Nigel ay isang tiyuhin na dinadala ang kanyang pamangkin. Medyo bata pa si Nigel para magmukhang ama. Nang matapos sila sa mall ay pinapunta sila ni Nigel sa entrance ng kanilang residential area. Nang maalala niya kung paano dinala ni na Anastasia at Elliot ang mga grocery pauwi ng mas maaga sa araw na iyon, napagpasyahan niyang bisitahin din ang bahay ni Anastasia. Pwede ba akong pumunta sa inyo saglit? Kailangan ko ng tubig, sabi niya. May convenience store doon, sagot niya habang nakaturo sa isang direksyon. Walang pakialam si Nigel sa convenience store. Gusto kong inumin ito sa bahay mo. Napangiti siya. Okay, tara na. Pagkatapos, iyon ang unang pagkakataon ni Nigel sa bagong bahay ni Anastasia, at tumingin siya sa buong lugar na para bang naghahanap siya ng kung anong clue o ebidensya. Anong hinahanap mo? Tanong ni Anastasia habang inaabot sa kanya ang isang basong tubig. Ito ay isang paalala lamang, Anastasia, ngunit hindi mo dapat ibalik ang mga random na lalaki sa iyong lugar. Babae ka, kaya kailangan mong tiyakin na hindi ka sasamantalahin ng iba, sabi niya. Kabanata 107. Ang ngiti ni Anastasia ay tumigas ng ilang segundo bago siya nagpakawala ng mahinang ubo. Siyempre alam ko yon. Anyway, hindi ka dapat magtiwala sa ibang lalaki bukod sa akin. Natukso si Nigel na sabihin na lamang ang pangalan ni Elliot ng tahasan. Nakuha ko na. Tumanggaw si Anastasia. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang natamba ni Jared ang kanyang bag sa sopa, at maraming bagay ang nahulog. Kabilang sa mga bagay ay ang kanyang mga susi, ang kanyang kolorete, at isang invitation card. Agad na nahadyap ito ng matatalas na mata ni Nigel, at dinampot niya ito. Natanggap mo rin ba ang imbitasyon ng lola ko? Ang lola ko ang nag-host nitong charity dinner. Oh, oo. Pinagdikit ni Anastasia ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Ayaw niyang banggitin na minsang nailigtas ng kanyang ina si Elliot. Tuwang-tuwa si Nigel sa narinig niya, at agad niya itong binigyan ng paalala. Kailangan mong sumama, doon din ako, at maipapakilala kita sa nanay at tatay ko. Okay, tumanggaw si Anastasia nang may pag-iisip. Sinabi na niya kay Harriet na pupunta siya doon, kaya kailangan niyang dumalo sa hapunan. Oh, by the way, I'll prepare a evening gown for you, alok niya. Mabuti naman. Agad siyang tinanggihan ni Anastasia. Ngunit ayaw ni Nigel na ma-reject siya, kaya ipinagpatuloy niya ang pagpupumilit sa kanyang kagustuhan. Ipapakita ko sa iyo kung gaano kasarap ang aking panlasa. Magtiwala ka sa akin. Aalis na ako. Pinapunta siya ni Anastasia sa elevator. Drive safe, sabi niya. Lumingon siya para bigyan siya ng isa pang mahigpit na paalala. Ay pangako mo sa akin na hindi ka mag-uuwi ng ibang lalaki. Okay, Anastasia. Para sa kapakanan ng pagtitiwala sa kanya, binigyan siya nito ng isang mariing tango. Okay,
Alam kong may pakialam ka sa akin. Tatandaan ko ang sinabi mo. Nang makapasok siya sa elevator, nakahinga siya ng maluwag bago bumalik sa bahay para paliguan si Jared. Nagbasa siya ng libro kasama niya bago siya naligo. Paglabas niya sa shower, narinig niyang nagri-ring ang kanyang telepono, at dali-dali siyang lumapit para makita ang pangalan ni Elliot sa kanyang screen. Hello. Kinuha niya ang tawag. Nakauwi ka na ba? Malalim at makapal ang boses ng lalaki, na nagpanteng sa tenga ni Anastasia. Alam niyang mali para sa kanya na tumayo siya, ngunit wala siyang masyadong pagpipilian. Hindi ko naman kasalanan na sumulpat bigla si Nigel, diba? Malapit na mag 10 PM. Siyempre nasa bahay ako, sagot niya. Anong nangyayari sa inyo ni Nigel? Baka sa boses ng lalaki ang pagkadismaya habang tinanong siya nito. We're more than good friends, sagot niya. Sinabi ko naman sa iyo na huwag mong lokohin ang nararamdaman niya. Kung ayaw mong magpakasal sa kanya, dapat hindi mo siya bigyan ng pag-asa. Binigyan siya ng lalaki ng mahigpit na babala. Naramdaman ni Anastasia na siya ay masyadong abala, kaya't inilibot niya ang kanyang mga mata. Anong masama sa pagiging magkaibigan natin? At saka, wala kang posisyon para balaan ako tungkol sa relasyon namin ni Nigel. Ano ang gagawin mo kung mahulog ako sa kanya at magdesisyon na pakasalan siya? Gusto mo bang sabihin ko sa kanya kung paano mo ako hinalikan ng 2 beses? Ang boses ng lalaki ay parang napakasama ng biglaan. Natigilan siya sa sinabi nito, at agad siyang napaiyak. Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, Elliot. Ano, alam ba niya kung paano malabo ang mga linya sa pagitan natin? Tanong niya. Walang blurred lines sa pagitan namin. Things are clear between you and I, there, nothing going on between us at all, sagot niya na may determinadong tingin sa mga mata. May utang ka sa akin ng hapunan. Kailangan mong bumawi para dito sa hinaharap. Ngumisi ang lalaki bago pinatay ang tawag. Hinawakan ni Anastasia ang kanyang telepono at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Paano magkakaroon ng lalaking kasing asar niya? Talagang idinidikit niya ang kanyang ilong sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Saglit na nahiga si Anastasia sa kanyang kama, ngunit tila hindi siya makatulog dahil alam niyang ihahayag ang mga premyo sa susunod na araw. Higit pa rito, magkakaroon ng award ceremony sa 3 PM. Kung nanalo siya ng premyo, hindi lang niya makukuha ang trepeo, mananalo din siya ng cash prize na 1 milyon. Kailangan ni Anastasia ang pera, kaya natural siyang umaasa na siya ang maswerteng mananalo. Ang mga ganoong pag-iisip ay nagpahirap sa kanya na makatulog. Samantala, nawawalan na rin ng antok si Hailey sa kanyang marangyang villa. Mula nang kunin niya ang kanyang pekeng pagkakakilanlan bilang Anastasia, tinatangkilik niya ang kanyang buhay bilang isang mayamang babae. Gayunpaman, nadama niya pa rin na walang laman ang mga materyalistikong kasiyahan lamang wala siyang mga relasyon na gusto niya. Gusto niyang umunlad ang relasyon nila ni Elliot. Sa isip, magagawa niyang makipagpisikal sa kanya. Kabanata 108. Kung magkakaroon ng isa pang anak si Hailey, mas masisiguro niya ang kanyang posisyon bilang Mrs. Presgrave. Pero paano ko ipapahiga si Elliot sa akin? Kahit na mabait siya sa akin, hindi niya ako binigyan ng pagkakataong mapalapit sa kanya. Kung hindi ako nag-initiate ng mga yakap sa kanya nitong mga nakaraang beses, hindi sana siya ang unang yamakap sa akin. Sa huli, si Anastasia lang ang kusa niyang nilapitan. Simula nang magkatabi sila 5 taon na ang nakakaraan, hinahanap na siya nito. Halata na nahulog siya sa kanya sa unang pagkakataon na magkadikit ang kanilang mga katawan. Kailangan kong gumawa ng paraan para malasing si Elliot para makuha ko ang pagkakataon ko. Siguro dapat suhulan ko ang isa sa mga tao sa paligid niya para tulungan ako dito. Pero may makikinig ba sa mga utos ko? Isang malamig na tingin ang sumilay sa kanyang titig. Nagawa na niya ang lahat ng uri ng mga bagay sa nakaraan, at nakipag-date siya sa ilang mga lalaki, kaya malayo siya sa pagiging isang dalisay, malinis na babae. Si Elliot ay may isang lalaking katulong, si Daniel, na naghatid ng mga bagay sa kanya noong nakaraan. Ang lalaking katulong na ito ay isang edukadong lalaki na may magandang hitsura at magandang katawan, mas qualified siyang maging boyfriend niya kaysa sa lahat ng dati niyang boyfriend. Ang pangwakas na layunin ni Hailey ay hindi lamang upang sakupin ang puso ni Elliot, kundi pati na rin ang pagmamay-ari ng buong Presgrave Corporation. Kaya, handa siyang gawin ang lahat ng uri ng mga panganib para lamang makamit ito.
Matapos tingnan ang oras, tinawagan niya si Daniel. Hello, Miss Seymour. Mukhang nagulat si Daniel sa tawag niya. Are you free to come over, Mr. Lancaster? May malaking daga sa bahay ko, at medyo natatakot ako, pagsisinungaling niya. Ano? Okay. Pupunta ako ngayon din. Tungkulin ni Daniel na tuparin ang lahat ng utos ni Elliot, at ang pag-aalaga kay Hailey ay isa sa kanyang mga trabaho. Dumating siya sa kanyang bahay makalipas ang 30 minuto, at nakasuot na si Hailey ng isang sexy na pantulog sa ilalim ng kanyang kamiseta. Nang makita ni Daniel ang hitsura ni Hailey, nabaluktot ang ekspresyon ng mukha niya. Sinabihan siya ni Hailey na tingnan ang master bedroom, at masunurin siyang pumasok habang tumabi si Hailey para kumuha siya ng isang basong tubig. Nilamon ni Daniel ang buong baso habang nauuhaw sa lahat ng kaba na naramdaman. Pagkatapos niyang maubos ang tubig, pakiramdam niya ay nasusunog ang buong katawan niya. Nang sumandal si Hailey para yakapin siya, natakot siya ng ilang segundo, ngunit pinayagan niya itong kunin siya ilang sandali lang. Nagkaroon sila ng heated session sa master bedroom ni Hailey. Mga 5 AM na nang hawakan ni Daniel ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at umupo sa gilid ng kama. Napuno siya ng panghihinayang at pagpuna sa sarili. Sa sandaling iyon, isang malambot na braso ang pumulupot sa kanyang baywang. Iyon na ako ngayon, Daniel. Kailangan mong managot sa akin. Paumanhin, Miss Seymour. Nakagawa ako ng malaking pagkakamali. Tinulak siya nito sa isang tabi. Nagdilim ang kanyang tingin nang maging malamig ang kanyang boses. Sa tingin mo ba patatawarin ka ni Elliot kapag nalaman niyang nakitulog ka sa akin, Daniel? Tinitigan siya nito na parang walang magawa sa mga mata, kaya medyo hininaan niya ang boses habang patuloy sa pagsasalita. Daniel, tayong dalawa lang ang nakakaalam nito. Gayunpaman, mula ngayon, gusto kong sundin mo ako. Gagawin mo lahat ng sasabihin ko, okay? Hindi ako gagawa ng anumang bagay na labag sa batas, sabi niya. Hindi ko kailangan na gumawa ka ng anumang bagay na labag sa batas. I just want you to tell me all about Elliot's daily schedule and the women he interact with, utos niya. Ayaw ni Daniel na masira ang kanyang buhay, at ayos lang siya sa anumang naisin ni Hailey na gawin niya. Okay, sasabihin ko sa iyo ng eksakto kung ano ang ginagawa ni President Presgrave araw-araw. Bueno, sabihin mo sa akin mayroon bang anumang mahahalagang bagay na pinag-iisipan ni Elliot kamakailan. Humiga si Hailey sa kama na parang reyna, nanlilisik ang tingin sa lalaki habang tinatanong siya nito. Hindi ko masabi sa iyo ang tungkol sa kanyang mga bagay na may kaugnayan sa trabaho, ngunit dadalo siya sa charity dinner ng pamilya ngayong Biyernes. Makikita mo na siya, sagot niya. Ano, ngayong Biyernes? Miyerkules na ngayon, bakit hindi pa ako nakatanggap ng imbitasyon? Kumunat ang noo ni Hailey. Nabalitaan ko na lahat ng imbitasyon ay naipadala na. Wala ka bang natanggap? Tanong niya. Hindi. Sino ang naghohast nito? Sigaw niya. Ito ay isang charity dinner na pinangangasiwaan ni Old Madam Presgrave. Dapat nakatanggap ka ng imbitasyon. Sagot niya. Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Hailey. Parang mas pinapahalagahan ni Old Madam Presgrave si Anastasia kaysa sa akin. Hindi ako makapaniwalang hindi niya ako inimbitahan sa isang mahalagang kaganapan. I bet inimbitahan niya si Anastasia, di ba? Kabanata 109. Sa tingin ba niya hindi ako pupunta dahil lang sa hindi niya ako inimbitahan? Well, mas gusto kong pumunta. Magaling. Mula ngayon, gusto kong sabihin mo sa akin ang lahat tungkol kay Elliot. At saka, gusto kong bantayan mo si Anastasia. Kung mayroon siyang matalik na pakikipag-ugnayan kay Elliot, kailangan kong sabihin mo kaagad sa akin. Si Daniel ay may mahalagang posisyon sa kumpanya, kahit na hindi siya kasing lakas ng head assistant ni Elliot, si Timothy. Anuman, mayroon pa ring access si Daniel sa karamihan ng mga pang-araw-araw na schedule ni Elliot. Pagkaalis ni Daniel, galit na galit pa rin si Hailey para matulog. Ano ang ibig sabihin nito ni Old Madam Presgrave? Mababa ba ang tingin niya sa akin? Gusto niya bang layuan ko si Elliot? Lalong nagalit si Hailey dahil sa hindi patas na pagtrato. Kinaumagahan, sumugod si Anastasia sa kanyang opisina pagkatapos ipadala si Jared sa paaralan. Ngayon ang araw na pinakahihintay niya. Pagdating niya sa opisina, binuksan ni Grace ang pinto at lumapit kay Anastasia para bigyan ng kaliwan.
Huwag mong isipin ang lahat ng kalokohan na sinasabi nila tungkol sa iyo, Anastasia. Nagtitiwala ako na ikaw at si President Presgrave ay inosente. Hindi na maabala si Anastasia sa mga bagay na ito na dama niya na walang saysay na linawin ang mga bagay na ito, at hindi niya dapat isasabuhay ang kanyang buhay batay sa mga komento ng iba. Mga 10 AM nang tumunog ang landline ni Anastasia. Hello. Kinuha niya ang tawag. Kailangan mong pumunta para sa isang pulong, Anastasia. Nasa akin ang listahan ng mga nanalo. Ang boses ni Felicia ay nanggaling sa kabilang dulo. Naramdaman ni Anastasia na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Nakalabas na ba? Akala ko bandang hapon lang lalabas. Nagtungo siya sa meeting room na may halong takot at excitement na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nandoon na ang iba pang staff ng design department, ngunit hindi pa dumarating si Felicia. Sinaman ng tingin ni Alice si Anastasia nang umupo si Anastasia sa tapat niya. Tinapunan lang siya ni Anastasia nang hindi interesadong sulyap. Si Alice ba o Anastasia ang nanalo ng premyo? Tuwang-tuwa ako. Iyan ay 1 milyong halaga ng cash doon mismo. Sinadya ng isa sa mga junior designer ang kapaligiran na Tensor. Aalamin natin kapag dumating na ang direktor, sagot ng isa pang tao. Sa sandaling iyon, pumasok si Felicia sa silid at sinulyapan ang 2 katunggali bago umupo sa mesa. Approved na ang sponsored meal na hinihintay nyo. Gusto nyo bang sabay kayong kumain ngayong gabi? Oo naman. With love a feast, Director Evans, may umiiyak. Parehong nagpalitan ng tingin sina Alice at Anastasia. Base sa hitsura ni Felicia, masasabi nilang may nanalo ng premyo sa kumpanya. Ang nanalo ay dapat isa sa kanila. Sumili ang selos sa mga tingin ni Alice. Ito ay halata. Dapat itong si Anastasia. Sige, ayusin natin ang hapunan para sa gabing ito. Well, I'm going to proceed with announcing the winners and the prizes that they will receive. Una, nais kong batiin ang kampyon ng kompetisyon sa disenyo ng alahas na ito. Anastasia, nanalo ka ng kabuuang 1 milyon. Narinig ni Anastasia ang isang malakas na tunog sa kanyang mga tainga bago pa man natapos ni Felicia ang kanyang pangungusap. Ako ba ang nanalo? Ginagawa ba ang 1 milyon sa akin? Ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan sa sandaling iyon. Sa wakas ay nakuha na niya ang pera na kailangan niya para sa kanyang anak. Nilinga ni Felicia si Alice bago ito nagpatuloy sa pagsasalita. Nagpa siya ang kumpanya na magbigay din ng ilang mga reward sa mga napili, kaya nakakuha si Alice ng 20,000 bilang isang consolation prize. Ibinaba ni Alice ang kanyang mga labi sa isang sarkastikong ngiti. Isang consolation prize, ha? Anong biro? Sa sandaling iyon, sumabog sa palakpakan ang silid nang makita ni Anastasia ang kanyang sarili na nalunod sa isang grupo ng mga kahilingan. Nagmamadali siyang nagpasalamat sa mga taong bumati sa kanya bago bumaling upang magpasalamat kay Felicia. Salamat sa iyong paghihikayat at suporta, Director Evans. Nakuha mo ito dahil sa iyong sariling kakayahan, Anastasia. Ipagpatuloy ang pagsusumikap, okay. Sige, tapos na ang meeting. Maaari kayong magpasya kung saan kayo maghapunan ngayong gabi. Lumabas ng kwarto si Felicia, at aalis na sana si Anastasia nang mag-cross arm si Alice at nagpakawala ng ngisi. Hindi ka ba nahihiya sa pagkuha nitong 1 milyon, Anastasia? Bakit ako mahihiya? Ganting tanong ni Anastasia. May tiwala siya sa sarili niyang trabaho. I don't think you should thank Director Evans. Siguro dapat mong pasalamatan si Pangulong Presgrave sa halip ay bet na nakuha mo lang ang premyong ito dahil naglagay siya ng magandang salita para sa iyo. Siya yung nagbigay sa iyo nitong 1 milyon. Hindi ako magkakaroon ng lakas ng loob na kunin ang perang ito kung ako sa iyo. Napamura si Alice at lumabas pagkatapos ng kanyang pangungusap. Si Anastasia na lang ang naiwan sa meeting room pagkatapos noon, at ilang segundong na blanko ang isip niya. Kabanata 110. May nakatagong dahilan kaya kung bakit ko nakuha ang premyong ito. Tinulungan ba ako ni Elliot na manalo dito? Hindi ba ako nanalo dito gamit ang sarili kong kakayahan? Ang premyong pera ay nadagdagan mula 10,000 hanggang 1 milyon. Maaaring makita ito ng mga tagalabas bilang kabutihang loob ng kumpanya, ngunit hindi na ito gaanong simple para sa akin ngayon. Habang iniisip ko ito, mas tila isa ito sa mga gawa ni Elliot. Sinadya niyang itaas ang premyong salapi, at sinadya niyang bigyan ako ng pagkakataong manalo dito. Siya ay hindi direktang sinusubukang gantihan ako.
Pakiramdam ni Anastasia ay nag-iinit ang kanyang mukha habang pinaghalong hiya at galit ang napuno ng kanyang kaloob-looban. Kinuha niya ang phone niya sa table bago lumabas ng meeting room. Sa paglabas, isang grupo ng mga tao ang bumati sa kanya. Madalas na nakukuha ni Anastasia ang mga bagay-bagay sa kumpanya, at malapit siya sa boss, kaya walang sino man sa mga miyembro ng kawani ang nagkaroon ng lakas ng loob na i-trigger siya. Sa halip, lahat sila ay sinubukang sipsipin siya. Nang pumasok si Anastasia sa elevator, pinindot niya ang ikawalong palapag ng walang pag-aalinlangan. Iyon ang antas na kinaroroonan ng opisina ni Elliot. Nabangga niya si Ray pagkabukas ng pinto ng elevator, at agad niya itong tinanong. Nasa loob ba si Elliot? Si President Presgrave ay. Magtatanong sana si Ray ng dahilan kung bakit gustong makipagkita sa kanya ni Anastasia, ngunit naitulak na niya ang pinto. Isang gwapong lalaki ang nakaupo sa sopa, at inilipat niya ang tingin niya sa taas nang makita ang isang babaeng naglalakad habang hinihingal. Sa isang kalmado, walang kibo na ekspresyon, tumingin siya sa kanyang mga mata. May problema ba? Tanong niya. Sabihin mo sa akin may kinalaman ka ba sa International Jewelry Design Competition? Tanong niya sa patanong na tono. Sa likod niya, binatukan ni Ray si Elliot ng isang kinakabahang tingin. Gayunpaman, tumalikod si Ray at isinara ang pinto sa likuran niya matapos makipagpalitan ng tingin kay Elliot. Sinabi sa akin ni Felicia na nanalo ka sa unang pwesto. Congratulations! Saglit na pinaikit ni Elliot ang mga mata bago nagsalita. Isa lang ang gustong malaman ni Anastasia noon. Nanalo ba ako sa unang pwesto gamit ang sarili kong kakayahan? Kung ang taong ito ay nagayos para sa akin na manalo, kung gayon ay hindi ko mararamdaman na ganap. Walang magiging kahulugan ang pamagat na ito. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Pinaikot niya ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti. Siyempre may tiwala ako sa sarili ko. Pero, napatingin sa kanya si Anastasia. Pinutol siya ng lalaki bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Sa tingin mo wala na akong magandang gawin, Anastasia? Sa palagay mo ba ay makikigulo ako sa gayong maliliit na kompetisyon? Kung hindi mo gusto ang pera, maaari itong palaging isave ng kumpanya sa halip na ibigay ito sa iyo. Nagsalita siya sa isang nangingibabaw at mayabang na tono na nagbigay daan sa kanya upang ganap na kontrolin ang sitwasyon sa silid. Naramdaman ni Anastasia na nawalan siya ng lakas ng loob kanina matapos niyang magbanta na bawiin ang cash prize. Lubhang kailangan niya ang pera, ayaw niyang mag-alala ang kanyang ama, at gusto niyang mag-aral si Jared sa mas magandang paaralan. Elliot, mas mabuting ibigay mo sa akin ang cash prize kung sigurado kang hindi ka nakikialam sa mga resulta. Agad na tumalikod si Anastasia upang umalis pagkatapos niyang magsalita. Pinulot ng lalaki ang kanyang mga labi sa isang maalalahang ngiti pagkatapos niyang umalis. Nang makabalik si Anastasia sa kanyang opisina, lumapit si Felicia upang batiin siya. Inutusan ni Felicia si Anastasia na dumalo sa seremonya ng parangal at sinabi sa kanya na ilagay ang trofeo sa iba pang mga naipakitang bagay sa kumpanya. Masunuring tumango si Anastasia. Sa ganap na 3 p.m., dinala niya ang kanyang katulong, si Grace, upang kunin ang trofeo bago ito ilagay sa pinakakitang lugar sa stand. Mayroong kahit isang larawan ni Anastasia sa trofeo na ginawa itong mas kapansin-pansin kaysa dati. Nang gabing iyon, napag-usapan at napagkasundoan ng mga tauhan ang isang lugar na magkasamang maghapunan. Si Alice lang ang hindi dumalo sa hapunan, habang si Anastasia ang pangunahing highlight ng gabi. Ang hapunan ay pangunahing isinaayos upang ipagdiwang ang kanyang pagkapanalo, pagkatapos ng lahat. Hiniling ni Anastasia kay Felicia na kumuha ng pera mula sa kanyang cash reward para bayaran ang hapunan, ngunit tinanggihan kaagad ni Felicia ang ideyang ito. Bago ang pagdiriwang ng hapunan, tinawagan ni Anastasia ang kanyang ama at tinanong kung may oras ba itong sunduin si Jared. Mayroon akong hapunan na dapat kong daluhan, paliwanag niya. Ang tagal na rin nang hindi nakita ni Francis ang apo kaya naman malugod niyang pumayag na sunduin si Jared. Dahil na rin siguro sa edad niya, lalo siyang nagpapasalamat sa pagkakaroon ng apo na aalagaan. Ang hapunan ng kumpanya ay ginanap sa isang restaurant na malapit sa kanilang opisina. Mahigit 10 sa mga miyembro ng kawani ang nagtipon sa isang mahabang mesa, at ang restaurant ay naghain ng lahat ng uri ng mga pagkaing nakapuno sa mesa. Walang sino man sa kanila ang dapat mag-alala tungkol sa presyo ng mga pagkain na kanilang in-order dahil lahat ito ay binayaran ng kumpanya.
Umupo si Anastasia sa tabi ni Felicia, at pinag-usapan nila ang katatapos lang na kompetisyon. Noon pa man ay may malaking kompetisyon sa mga kumpanya ng alahas sa kanilang lokal na industriya, ngunit wala sa mga mas matatag na negosyo ang nakakuha ng anumang mga premyo sa pagkakataong ito. Galit na galit ang lahat ng mga designer nang marinig nila na si Anastasia ang nanalo ng premyo.